Matapos siyang sampahan ng reklamo sa DOJ, magdedemanda rin daw sa Senadora Laila de Lima. Kakasuhan niya ang mga naninira umano sa kanya kasama na si Pangulong Duterte. Balitang hatid ni Jam Sisante. Hindi man daw nababahalang may reklamo ng inihain laban sa kanya, may tanong si Senadora Laila de Lima. Mas gusto ko po yan na finally meron ng mga kaso kaysa naman yung ganyan na mga constant pagpipillory nila sa akin, pagkukrucify po nila sa akin dyan sa house inquiry na yan. Pero ang pinakatanong ko, bakit sa DOJ nila ifa-file? Ano ho bang maaasahan kong hustisya dyan? Pero bukod sa kanyang depensa, naghahanda na rin daw si de Lima ng opensiba sa mga naninira sa kanya. Kasama sa kanyang kakasuhan, si Pangulong Rodrigo Duterte. Sa sobrang sama ng ginagawa nila sa akin o ginawa nila sa akin, ito ang pagkakataon na matest natin ang doctrine of presidential immunity from suit. I don't think na yung mga nakaisip ng doktrina na yan ng immunity from suit, I could have ever comprehended a situation like this where there is blatant abuse of power. Sa susunod na linggo, posibleng ihain ni de Lima sa Korte Suprema ang kanyang petition for writ of amparo and writ of habeas data. Ang dalawang writ na ito raw ang lunas para sa mga taong nilalabag ang karapatan. It covers all kinds of violations of the right to life and security and liberty and privacy of persons. So lahat ng mga ginagawa nila sa akin violative of those rights. That would serve notice to the concerned officials and government offices na to be careful about their moves. Diba? Yung para bang they would be put to task dyan sa ginagawa nila. Ayon kay de Lima, ginagamit ng pamahalaan ang mga ahensya ng gobyerno para idiin siya, tulad ng Department of Justice na pinipilit daw magsinungaling ang ilang tao para tumestigo laban sa kanya. Bukod sa mga petisyong ihahain sa Korte Suprema, naghahanda rin daw ang kampo ni Senador Laila de Lima na mga reklamong ihahain sa Office of the Ombudsman laban sa iba't ibang personalidad para sa paglabag sa Anti-Graft Law, Code of Conduct for Public Officials at iba pa. Kasama sa posibleng sampahan ng kaso, si Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Hindi ko pa maisasabi because it's being prepared. And so we will know as soon as ready na for filing. Dahil sa mga anyay imbentong alegasyon at ebidensya para idiin siya sa operasyon ng ilegal na droga sa Bilibid, tinawag ni de Lima si Aguirre na master of fakery. Ngayon naman, meron na raw kumakalat na kopya ng di umano'y private video ni de Lima na binebenta sa merkado. Paulit-ulit nang itinanggi ni de Lima na may sex video siya. Pero sabi niya, hindi raw niya alam kung anong ahensya ang tatakbuhan para hingan ng tulong. Labag sa batas yan, yung Anti-Voyeurism Act, na may mga pinapakalat silang ganyan, mga pinapakita nila. Labag po yan sa batas. So kaya lang kanino ako dudulog para imbestigahan yan? Kanino ako dudulog para aksyonan yan? PNP ba? NBI ba? DOJ ba? Magkakakonsyaba sila lahat dyan sa paghahanap at pagfafabricate ng mga ebidensya na yan laban sa akin. Jam Sisante, GMA News.